nag-scroll lang ako sa Facebook ha, when I saw this post. Sa post, masayang kwento ng isang Johnny Clear kahilig ang naging relasyon nila ni RJ Santos Lanon. Kung makikita niyo sa mga pictures na yan, talagang masasabi natin mai-inspire ka sa kanila, di ba? Sa relasyon nila. 2011 to 2023, sinabi niya na kahit napakarami nilang mga pinagdadaanan at kahit may mga pinag-aawayan sila, inaayos nila para doon sa pamilya na nabuo nila. Pero, bigla ako na-curious. Kasi yung post, pang ano siya, pang inspire, pang para mas ma-inlove ka. Pero kung makikita mo yung mga reacts, puro mga sad react. At meron pa mga angry react. Napatanong ako, bakit ganito yung reaction nila na ang layo dun sa mismong post? Kung makikita mo ba yung mga comments, ang dami ng mga komento na nagagalit. Dito, nalaman ko na ito pala ang unang kwentong gigimbal sa akin ngayong 2024. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway, sundin niyo lang yung mechanics sa ilalim at sagutin ang ating question of the day. Ito na yung kwento. February 13, 2024. Isang araw lamang bago ang Valentine's Day, isang babaeng empleyado ng isang motorcycle trading firm ang natagpuan na patay sa madamong lugar sa Binangonan, Rizal. Quarry Road! May babae patay! Ayon dun sa report ha, ang babaeng ito ay nagngangalang si Johnny Clear Eustaquio Cahilig. 31 years old na siya at isang residente ng Isidro, Antipolo City. Ayon sa Rizal Police Provincial Office, kinumpirma ng ka-live-in niya na nasa picture kanina na siya nga si Johnny Clear. Ayon pa dun sa investigasyon, pumasok daw sa opisina itong si Johnny Clear. February 12 na day off niya. Ayon sa partner niya, makikipag-inuman daw dapat siya. Gabi nung February 12 pero walang naibigay na kumpirmasyon kung sino ba yung mga dapat nakainuman niya, kung sino ba yung mga makakasama niya, kung saan siya pupunta. Dito, medyo na naguluhan yung mga tao kung ano yung nangyayari. Marami sa internet ang gutom malaman kung ano ang totoong nangyari kay Johnny Clear. Sabi nila, nahanap raw yung katawan ni Johnny Clear ng isang Eric na dumadaan dun sa madamong parte na yon. Siya yung nakakita at nagturo sa pulis nung nangyari. At this point, no, wala na nakakaalam kung ano yung nangyari sa kanya, kung sino yung gumawa niyan sa kanya. Kaya ang katanungan ng mga tao ay sino ang gumawa nito kay Johnny Clear. Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Quarry Road! May babae patay! Ngayon, babalik tayo dun sa picture na pinakita ko sa inyo kanina. Ang gumawa nito kay Johnny Clear ay yung lalaki na kasama niya sa mga larawan pala, which is yung ka-live-in partner niya. Kaya naman pala ang dami nagagalit, ang dami nagsasad react. Kasi maraming napapaisip doon na kahit pala sobrang dami nyo ng pinagsamahan, kayang-kaya kanyang patayin. Puntahan natin yung kwento ngayon. Masela ng susunod na parte ng video natin, kaya skip na lang muna kayo kung hindi nyo kaya yung ganitong mga klase ng tema. Sabi ng Binangonan Police, kinuha raw nila yung kustodiya ng lalaki. Kasi umpisa pa lang yung mga katanungan pa lang, suspicious na raw yung mga kinikilos niya. Umpisa pa lamang nung investigasyon. Usually rin kasi pag may mga ganitong mga kaso, ang una talaga sa mga suspect is yung partner. Nangyari daw ang pagpatay around 4 PM noong February 12. Ito yung ginawa niya. Inamin niya naman. Sabi niya, etong si Johnny Clear kasi, ini-insist, tapusin na natin yung relasyon natin. Hindi nabanggit ko ano yung pinag-aawayan nila, pero nung araw daw na yun, very heated na yung argument nila. As in, nagkakainitan na talaga, nag-aaway, nagbabangayan, hanggang sa ito na yung nangyari. Itong lalaki, habang sa kalagitnaan ng pag-aaway nila, kumuha ng bote ng soft drinks at biglang hinampas kay Johnny Clear na naging dahilan para mawalan ng malay. Ngayon itong lalaki galit na galit pa rin at sinabi niya, no, na sa sobrang galit niya na yan, pinagsasakal niya itong nobyan niya na si Johnny Clear. Tapos niya daw tumapatay, syempre inisip niya kung ano yung gagawin niya. So yung bangkay, nilagay niya dun sa sasakyan nila at i-drive dun sa Binangonan mga 11 PM noong February 12. Ngayon naghanap siya ng isang madilim na parte, tapos doon niya itinapon
yung katawan ng nobya niya. Isipin mo, no? Ganun lang kadali para i-dispose mo yung katawan ng taong mahal na mahal mo. Ngayon, ito yung malungkot dito. Kasi binabasa ko yung kwento nila and nalaman ko, no, na meron pala silang anak na 10 years old na lalaki at saka isang 5-year-old na babae. Sa bandang huli, itong si lalaki, humingi na lang ng tawad dun sa pamilya. Kasi sinabi niya na hindi niya raw sinasadya yung lahat. Pero, nung nakita ko yung interview dun sa pamilya, sinasabi nila na matagal na raw silang may hinala dun sa pag-uugali nung lalaki. Ngayon, pupuntahan natin yung post kanina. Babalikan natin yung larawan nila. Oh. Sabi niya, 2011, na-meet kita sa ICCT Antipolo Campus. Childhood sweethearts, hindi naman childhood, 20 anyos, kung di ako nagkakamali, 20 anyos na nagkita sila. Mr. Nobody, sobrang tahimik. Tapos tinatanong ko name mo sa common friend nating si RJ. Pakilala mo ko, huli ko na nalaman yung totoo mong pangalan. We started as friends, ex-mates, tas hanggang sa naging tayo, and nag-break for a while. Then separate ways, mga 7 months din yun. Tapos hindi mo ako matiis, nakipagbalikan ka din. Ayun na nga, hindi ka na nagpatumpik-tumpik pa, talagang hindi mo na ako pinakawalan. Reminiscing those moments na mapapangiti na lang ako. Kasi after ng mga pinagdaanan natin, andito tayo. Pinanindigan at pinili magstay kasi at the first place, ginusto natin to. Madalas lang aaway pero mas pinili natin ang ayusin, di lang para sa atin, kundi para sa pamilyang binuo natin. Mahal, happy 12 years of love. Thank you sa pagpili at pananatili. Alam mo yung irony, ang daming irony ng kwento na to. Una, yung tagal ng pagsasama nila, no? Na yung someone na sobrang mahal mo, kaya mong saktan ng ganun. Pangalawa, is that how this happened just before Valentine's Day. Masasabi natin na nagawa niya to dahil sa pag-ibig. Ibig sabihin, hindi lahat ng gagagawa para sa pag-ibig, mabuti. Ang hula ko medyo hindi niya talaga kayang mawala etong babae, kaya sobrang heightened yung emosyon niya. Kaya medyo nag-blackout na rin siya. Pero kahit anong mangyari sabihin ko sa inyo lahat, hindi tama na saktan natin yung partner natin, lalaki, babae, bakla, tomboy. Hindi tama na pinagbubuhatan natin sila ng kamay, hinahampas ng bote, or binabato ng kung ano-ano. I think kung ako ang tatanungin, medyo may red flags na rin talaga yung relasyon dahil galing na rin mismo sa kanya na madalas silang mag-away. I don't think that this is the first time na napagbuhatan siya. Ayun, hula ko lamang naman yun. Anyways, tatanungin ko kayong lahat ngayon para sa question of the day natin. Kayo ba, na-experience nyo ba yung nagkarelasyon kayo, or kahit hindi nyo karelasyon yung mga taong mahal nyo sa buhay, na akala nyo kakilala nyo, pero at one point, biglang nag-snap, tapos nakita mo yung totoong kulay. Kagaya na lang na nangyari dito kila Johnny Clear, pati kay RJ. Gusto kong mapakinggan yung kwento nyo, kaya ilagay nyo yan sa ilalim at babasahin ko yung mga yan. So, yun lamang po video natin para sa araw na to. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. May 1,000 Gcash giveaway tayo. Yun lamang po. Si Claro Tatod. May papa